ug dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan. Kay sa kamaturan. Okay, good morning po sa inyong lahat ng mga nakaantabay ngayon dyan sa ating live. Naririnig nyo ba? Okay lang ba boses ko dyan? Malakas ba? Mukha yatang mahina. Okay, sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa ating live, good morning po sa inyong lahat. Alas 10:09 na umaga. Okay, at ang ating topic sa araw na ito ay patungkol sa purgatorio. Yan, maganda itong topic na ito dahil ito ang kadalasang pinag-uusapan ng mga Katoliko versus Protestante. Kung bakit galit na galit ang mga Protestante sa purgatorio, di naman sila inaano. Di ko alam at sobrang kanilang galit sa purgatorio, di naman sila ginagalaw. Di naman iniistorbo yung kanilang mga pagtuturo, mga aral nila. Di naman sila na kumbaga ginagambala ng purgatorio. Ba't sila galit na galit sa purgatorio? Yan ang ating topic sa araw na ito. At malakas ba boses ko dyan? Malakas ba? Okay lang ba? Paki-follow up lang po sa lahat ng mga nanonood sa ating live sa YouTube at sa Facebook. Sa gusto makakita ng aking full screen, yung aking full screen na may talata, may referensya, yung mga mapapakita ko sa screen. Halimbawa, nagbasa ako ng talata, hindi nyo makita sa Facebook. Pwede nyo pumunta kayo doon sa live ko sa YouTube at ang link ay nasa description lamang po ng aking Facebook live. So, pwede nyo silipin doon at makikita ninyo ang YouTube live link ko dito sa aking programa sa Straight to the Point. Okay, so ano ba ang topic natin ngayong umaga na ito? Ang topic natin is bakit ang mga Protestante galit sa aral ng Katoliko na may kinalaman sa purgatorio, gayong hindi naman sila pinapakialaman nito. May idea ba kayo? Meron ba kayong idea bakit galit na galit ang mga Protestante sa purgatorio gayong di naman sila pinapakialaman nito? Ano ba turo nila? Ba't pinaapektuhan sa aral ng purgatorio? Hindi naman kayo inaano. Wala naman siyang turo na laban sa inyo. Ba't yung pinapakialaman? Okay. Okay, so bago tayo magsimula, magbasa-basa muna ako dito ng ating mga comment. Ating unahin dito sa nanonood sa atin sa YouTube live natin, sa YouTube live natin. Basta muna ko comment saglit. Wala yatang comment dito. Sorry, live chat is currently unavailable. Live chat is currently unavailable. Bakit unavailable? Wait lang Ano kaya nangyari dito? Edit. Tingnan natin, Customization. Subscribers ang pwedeng mag-chat, live chat, okay naman siya. Members, live reaction. Okay naman. Monetization. Okay rin. Bakit walang available na na comment sa live chat? Tingnan kaya natin sa dito kaya sa atin sa cellphone, baka makita natin sa cellphone. Hindi ko kasi makita sa computer Wait lang double check ko lang dito At kaya live chat is unavailable. Ano kaya nangyari? Is there something wrong? Wait lang double check ko lang dito Bakit kaya siya live chat is unavailable? Tingnan natin dito muna saglit. 9 watching. Meron dito sa cellphone. Pero hindi ko siya makita sa loading ko lang muna. Aking i-refresh. I-refresh ko lang. Ayun, nagsilabasan na. Refresh lang pala kulang. Okay. So, basa ako dito ng mga comment ninyo. Naririnig nyo ba ang sa cellphone ni Diba? Sobrang lakas sa nanonood sa aking sa aking live sa Facebook. Naririnig nyo ba? Kung maingay ang background ko sa Facebook, punta kayo sa YouTube. Walang maingay sa background ko. Kasi yung aking live, ang aking microphone sa YouTube is naka-filter siya. Samantalang yung aking live sa Facebook, wala siyang filter. Direct siya from the mixer. So,
Kung maingay yung aking background sa Facebook, pwede kayo lumipat doon sa YouTube para sa mas malinaw na audio. Okay? Kasi ang live ko sa Facebook, sa YouTube, meron siyang noise reduction. Ang live ko sa YouTube ay merong noise reduction, samantalang ang live ko sa Facebook walang noise reduction. Kaya kung maingay sa inyo ang background ko dahil sa cellphone ni Divine na sobrang lakas, ayaw naman niya pahinaan ko. No? Ayaw niya pahinaan ko. Kung malakas sa inyo dyan ang background ko, pwede kayong lumipat sa live ko sa YouTube. No? Ang link ay nasa description lamang. Okay, so basa muna ako saglit ang mga comment dito bago tayo magsimula. Okay, sabi dito ni Yamontejo, good morning. Good morning bro, JD Amping Kanunay, God bless you and your family. Sabi ni Jinro, good morning bro Jando, watching again, no? And Mama Ningning, yes, clear and loud, good morning. Yamontejo, okay, loud and clear bro JD. Bernaiber Sabang, good morning po bro JD, watching from Las Piñas City. Mark Lester Tablada, good morning bro Jando, watching from Pangasinan, God bless us always. Ayan, naman ako ng Pangasinan. Bernaiber Sabal, clear naman po. Sabi naman ni Simple Life, morning all, Jinro, ang lakas bro Jando, God bless. Boses loud and clear. Sabi naman dito ni Efren Palanya, gandang umaga. Lina Ria 53, good morning po Bro JD. And Simple Life, Bro JD, ask ko lang if mapanood mo yun kay Elizabeth Oropesa, interview, nakakatindig balahibo na way masilip mo. Saan doon? Yung kanyang yung kanyang pagpunta daw sa sa Biringan? Yung bang ibig mo sabihin? Sa Biringan? Ito masasabi ko. Masyadong ini-enjoy ni Elizabeth Oropesa ang kanyang paggamit ng kanyang psychic ability. Kasi hindi niya alam na doorway yan ng masasamang espiritu. Patuloy niya ginagamit at nai-enjoy siya sa paggamit noon. Kaya kung dumating yung panahon na gamitin yun, masama na? Ay, ganda to. Sama na utang na utang? 249, duha ka spray? 249 isa. No. Din mahulog kung 400 kung bayro nun. 500 ka pen. 249. 500. Oh. 500. Are, ano sana ko ni Bayran? 1 month pa? Sunod bulan ko, pwede ko bayad. Sunod bulan na Sunod bulan lang ko bayad na Tapusan na ba ko makakuha? Makakuha ta, balong ka. Alang today is June 19. Pwede July 26? Para sure nga na ko yung money? July 26. July din remit. Oh. Sige, mahatag na lang ko ani. Sige. Yan na kay. Nag-call ko. Sige, ako na isprehan para mahumot niya ako studio. Kasama na siya, dito na siya isprehan na. Wala na siya taklob-taklob. Ano, dito? Okay. Nya. Mahumot na. Nakabot talaga din ang baho. Murag sabon. Sige. Ako ni kuanon. Sige. Sige. Ako ni Express Studio para mamut ako studio. Alam ko na dito? Sige. Ako rin kuwag duha, no? Ihatag mo lang. Abi lang, ihatag mo lang. Sige. Need ko Andre. Sige, thank you. Okay, so next time,
Spray-spray na ako dito, no? Sabi naman dito ni si Elizabeth Oropesa, hayaan nyo lang siya. Baka saka na siya pag dumating na sa kanya, Yaya Angela, baka sakali doon na siya mag-isip-isip pag may nangyari ng ginawa na sa kanya na hindi maganda masasamang espiritu. Okay? Ito naman si Aina Masuya ka lang. Aina Masuya ka lang. Kay gusto nila lahos imperno. Kaya suko sila sa purgatory. Gusto nila makasama ang ilang fathers dito sa imperno. Alam nyo, buti ngayon may purgatorio tayo Pero yan ang tatalaki mamaya, no? Purgatorio. Bakit? Ito kasi is, merong kalalagyan yung ating mga nagagawang binyal. May kalalagyan tayo niyan pag hindi natin naagapan sa plenary indulgence. Alam niyo mga kapuntos, may paraan para maiwasan ng purgatorio na hindi ka diretso sa impyerno. May paraan yan may paraan ng simbahan diyan, simbahan Katoliko. Kung hindi tatanggapin ng mga Protestante yan, di bahala kayo sa buhay nyo. Wala kayong pakialam kung kayong tanggapin yon. No? Pero sa aming mga Katoliko, may paraan kami na hindi maimpyerno, maiwasan ng purgatorio. May paraan kami. Kung ayaw nyo ang paraan namin, bahala kayo sa buhay nyo. Bahala kayo. Total, amin namang aral yan Wala kayong pakialam doon, no? Aral namin yun. At never nyo mababago yung aral namin. Aral namin, babaguhin nyo. Sino ba kayo? Diba? Sino ba kayo para baguhin ang aral namin? Hindi nyo mababago ang aral namin. Aral namin yun Kung ayaw nyo ang aral namin, di wag nyo i-apply sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Wala kasi yun. Hindi naman kailangan pang pagpulungan, pagdebatihan. Pero iba kasi ipagdebate pa rin Ay, anong mapapul sa debate? Anong mapapalaan nyo? Dati may katalakal ko dati sa Usamis, sa DXD din nangyari. Si Amancio Manggubat. Tuto siya sa pangalang purgatorio. Pero hindi niya matutulan yung sinasabi sa Biblia na may bilangguan ng mga espiritu. Tuto siya ng tutol. Purgatorio. Tutol ako purgatorio. Anong tutulong sa purgatorio? Yung mismong purgatorio ba tinututulan mo? Yung pangalang purgatorio lang. Kanya, yung purgatorio. Naniniwala ka sa Biblia na meron bilangguan ng mga espiritu. O meron. O ang tawag namin dyan, purgatorio. Sa'yo, anong tawag mo dyan? Ay, wala akong tawag dyan. Hindi ko maintindihan. Yung talagang wala silang, totoo lang, hindi naman sila pinapakialaman ng aral na yan. Sabi ito, Raden Aguho, good morning bro Jando, Simple Life. Nasaan ako? Nawala. Okay. Simple Life, di naman pag nag-practice ka na ng cares, naawa na ako sa kanya, biktima lang siya ng devils. Dasal din para sa mga ganyan din, kailangan nila yan, inosente lang siya sa Catholic. Talagang inosente sila. Dahil sa ka-inosente nila, wala silang tumutol. Halimbawa ganito, may aral yung may aral yung Kingdom of God ni Philemon Rian Bonanza. May aral sila na ang sumakop daw sa atin sa Second World War ay ang Espanya. Turo nila yan sa kanilang libro Non Me Tangere. Turo nila na ang sumakop sa Pilipinas ng Second World War is ang Espanya. Kung yun ang turo nila, bahala sila sa buhay nila. Alam ko dun. Nilang turo naman yun Naniniwala ang Kingdom of God ni Philemon Rian Bonanza na ang sumakop sa Pilipinas ay ang Kastila ng Second World War. Naniniwala sila sa reincarnation. Ano sa reincarnation? Ano ba iniwala nila? Si Abraham na reincarnate kay Moses. Si Moses na reincarnate kay Jesus Christ. Jesus Christ na reincarnate kay Jose Rizal.
Ha? Yun ang turo ng mga Riambunanzan. No? Si Jesus Christ na reincarnate kay Jose Rizal. Naalala ko yung yung pelikulang Jose Rizal ni Cesar Montano, naalala ko. Pati pinsan nililigawan ni Jose Rizal. Ha? Pati pinsan niya nililigawan niya. Oh. At chick boy siya. So, hindi naman sa sinisiraan ko yung ating pambansang bayani, pero yun naman talaga si Jose Rizal eh. Oh. Malayong malayo sa pagiging Hesus Kristo. Masabi din nyo na nagbubulgar ng kasalanan mo. Pakunwari ka pa dyan, palayasin mo ako, magkasama tayo. Hindi ba ang ginawa mo ganito? Bubulgar niya, dami nakikinig. Mabibisto ka. Oh, ang paraan ko dati para hindi ako mabisto, magkumpisan muna ako. Yan yung ginagawa ni Father Gabriel Amor kung napanood yung pelikulang The Pope's Exorcist, kung napanood nyo yun ang ginawa ni Father Amor. Kasi sabi doon, Jesus will call you by your name. Tama, napanood ko yan doon sa The Chosen na pinapanood ko ngayon. Kanina maganda yung yung pinapanood kanina patungkol doon sa babae na umawak. 12 years siyang dinudugo at hindi siya malapitan ng mga tao. Tapos sa sobrang pananampalataya niya, kahit na pinagsabihan na siya, huwag kang lumapit, marumi ka, pinagsabihan ng mga taong ganun, talagang lumapit pa rin siya, tinawakan niya yung isang hibla sa damit ng Panginoong Jesucristo. Isang hawak lang si Kristo, talagang bilang nakaganon si Kristo. Sino ang umawak sa akin? Anong episode na ba ako? Itanong ko lang, anong episode na ba ako? Wait lang ha. Anong episode na ba ako? Ako ay nasa season, season 3, episode 6. Oh. Episode 6 nga. Nasa season 3, episode 6 na ako. Meron bang season 4 ito? Wait lang ha. Ano ba season 4 ito? May season 4. Okay, mapapatuloy pa ako. So, nasa season 3 na ako, episode 6. Ang kinapanood kanina is si Veronica pala yun. Yung humawak sa kanyang damit, nang hinawakan gumaling. Taka yung mga tao, talagang gumaling si Veronica. Tapos, papunta siya sa bahay kasi doon sa bahay ni Jairus. Kasi yung anak ni Jairus kasi biglang sumakit yung tiyan, titikim sana ng pagkain kaso biglang sumakit yung tiyan. Ang ganda panoorin talaga nitong The Chosen. Nagustuhan ko yung The Chosen. Naiintindihan ko yung yung New Testament, yung gospel, yung panahong buhay pa si Kristo, yung gospel, yung siya bilang tao, yung gospel, talagang iniisa-isa lahat ng pangyayari sa Biblia. At naunawaan ko. Ngayon, si Veronica pala yun. Nang nahawakan ni nakilala kasi ni Eden si Veronica. Sino to si Eden? Yung sinasabi sa pelikula, asawa ni Simon Pedro. Si Eden. Ngayon, tataka si Eden bakit yung mga nilalaban ni Veronica puro duguan. At si Veronica naglalabandera. Kaso nga lang, pag binibigyan yung kanyang nilaban doon sa kanyang customer, muling binabato sa kanya yung nilabhan kasi biglang tumutulo yung kanyang dugo. Marumi sa kanilang kultura sa mga Hudyo, babaeng may regla. Marumi siya. Kaya binabato ulit, marumi ka, wag mo ko lapitan, laban mo uli yan. Kailangan ko pa maligo ng 7 araw, sabi nung lalaki na gano'n. Yun na nga. Dahil doon, 12 taong tiniis ni Veronica yon. Nahawakan niya yung hibla ng damit, gumaling si Veronica. Yun napanood ko kanina at tinatawad siya ng Panginoon. So, tinatawag ni Jesus yung tao sa pangalan niya. Yung tinawag niya si Maria Magdalena. Si Maria Magdalena pala sa kanilang lugar pala, kilala siya sa pangalang Lilith. Yung pangalan niyang Lilith, yun ang kanyang pangalan bilang pokpok. Yung pangalang Lilith, yun ang gamit ni Maria Magdalena kung siya ay pokpok, no? So, nagkikipaghalubilo sa mga lalaki, Lilith ang tawag sa kanya. At isang araw, pinatawag ng mga Romano itong si Nicodemo para i-exorcism si
Maria Magdalena. Eh kaso, napagpunta niya doon, hindi niya napalayas ang demonyo ni Nicodemo. Hindi niya napalayas ang demonyo. Kaya, dahil doon, wala na si Ate Lagay pa nga niya, Lilith. Wala na si Lilith, ganun. Tapos, sumunta siya doon sa pangpang para na sana tumalon. Eh, may siyang ibon. Yung ibon naman paatras, yung papunta doon ba sa kanyang kusa siya nanggaling. So, ang ginawa niya, yung ibon, sinundan niya, hindi siya nalaglag sa pampang. Pag sunod niya sa ibon, muli siya nakapunta doon sa lugar kung saan siya umiinom para tamlay na siya, hindi na niya alam kung yung pakiramdam niya. At doon niya nakilala si Jesus. Ayun na nga. So, tinawag siya sa kanyang pangalan, Maria. Sabi ni Lilith, ano tawag mo sa akin? Maria. Maria na taga Magdala. Sabi niya, ba't mo lang pangalan ko? Tinatawag kita sa pangalan mo. At dahil doon, napalayas lahat ng demonyo sa katawan ni Maria Magdalena. Sa madaling salita, tinatawag tayo ng Panginoon sa pangalan natin. Kapag tinawag ka sa pangalan niya, yun ang paraan ng Panginoon para tawagin ka. Pero sa pelikulang The Pope's Exorcist, talaga sinasabi doon, tinatawag ka ng demonyo sa kasalanan mo. Tandaan nyo ha, tinatawag ka ng demonyo sa kasalanan mo. So walang pakialam ang demonyo kung anong pangalan mo. Ang sa kanya lang, tatawagin ka niya sa kasalanan mo. Yun. Kaya ngayon, merong kasalanan na pwedeng ipagdasal, merong kasalanan na hindi pwedeng ipagdasal. Yun ang mo. Kasi kaya tayo lumalapit sa kumpisal para matanggal. Kasi, pag natatanggal yan, walang makita kasalanan ng demonyo. Kaya ako dati, pag nag-deliverance dati, kumpisal sana, mag-una ako sa kumpisal bago ako mag-umarap sa poses. Kumpisal muna ako bago umarap sa poses. Kasi kami yung magdadiagnostic test eh. Pag nalaman namin na poses siya, lipat namin kay Padre Darwin. Yun. So ngayon, walang makita anong demonyo, kasalanan kasi nagkumpisal ako. Kaya naniniwala ako sa kumpisal. Ayan na. So, ngayon, pag nakumpisal ka, meron pa yang mansya. Yung mansyang yon ang pagbabayaran mo doon sa purgatorio. Bakit galit na galit ang mga protestante ito sa araw ng purgatorio? Wala naman silang pakialam doon. Hindi naman sila ginagalaw noon. Eto yun o. Halimbawa, driver ka ng motorsiklo. Nabangga mo yung kotse sa unahan mo, na-damage. Sabi mo, ay, Brad, sorry. Hindi ko agad na kasi bigla ka nag-brake. Sorry talaga, Brad. At yung namang nabangga mo, pinatawad ka. Walang problema, pinapatawad kita. Pero may damage eh. Bayaran mo to. Hindi mo pwede sabihin na, anong bayaran? Pinatawad mo na ako, di ba? Hindi mo pwede sabihin yun. Ba't pinatawad mo, bayaran ko pa yan? Wala na kailangan bayaran pa, pinatawad mo na ako eh. Diba yun ang yung kanilang mga reasoning? Tingin nyo ba, papayag yung may-ari ng kotse? Dahil pinatawad kayo sa kasalanan ginawa mo sa kanya, hindi mo babayaran yung damage sa kotse niya? Babayaran mo yun. Tandaan nyo ha? Babayaran nyo yun. Kailangan yung bayaran yun. Ngayon, yun ang sa atin din sa spiritual. Nagkasala ka, nagkumpisal ka, yung kasalanan mo pinatawad. Pero, may mansya. May mansya. Yung mansyang yon ang babayaran mo sa purgatorio. Kaya tayo may tinatawag na purgatorio. Dahil yung mansyang yon, babayaran mo sa purgatorio yon. What if ginawa mo ang mga requirements para makamit ang plenary indulgence? Ha? Meron kasing plenary, meron ding temporary. Yung temporary, yung halimbawa, yung mansya ng kasalanan mo,
Yung kasalanan mo napatawad na, may mansa siya, mga siguro, at ipapalagay, mga 90%. Pag nagawa mo yung ano, yung temporary indulgence, ang nangyayari doon, siguro matanggalan na siya ng 10%. So, ang inaiwan na lang 70%. Nakagawa mo ng uli ng kasalanan, nadagdagan na naman uli yun. Tapos ang nagawa mo naman yung temporary indulgence pa rin. Nangyari, tanggalan ng ng 10%. So balik sa 70. Eh mula ka nakagawa ng kasalanan, mas sumaba pa. So, hindi talaga siya naaalis. No? Natatanggalan nga siya, pero muli nadadagdagan dahil sa nagawa mong kasalanan. So, ano na ibig sabihin nun? Meron kang mga kailangan pagbayaran sa purgatorio. O, yun ha. Tapos, para mawala yun, kailangan mong gawin ang turo ng simbahang katoliko na plenary indulgence. Ang tanong, may ganyang aral ba ang protestante? Wala. Walang ganyang aral. Naapektuhan ba sila? Hindi rin naman naapektuhan. Pero pinapakailaman nila. Ganun lang kasimple yun. Kung hindi nyo matanggap ang aral namin patungkol sa purgatorio, huwag nyo na lang i-apply. No need na makipagbangayan pa kayo. Aral namin yan, ano pakialam nyo? Ano pakialam nyo, aral namin yan. Naapektuhan ba kayo niyan? Mayroon ba kami sinabi na dahil sa purgatorio, hindi kayo pakakapuntang langit? Mayroon ba kami ganyan turo? Wala kami ganyan turo. Na mga kapatid, ng dahil sa purgatorio, ang mga protestante, hindi makapuntang langit. May ganyan ba tayong turo? Lord. Wala tayong ganyan turo. Kaya totally, wala talagang epekto sa kanila ang aral ng purgatorio, o ang plenary indulgence, o ang yung temporary indulgence. Wala talagang epekto sa kanila yon. So, sadyang pinapakialaman, para tayo tirahin. Yun ang kanilang role eh. Hindi sila makakapag-convert ng mga Katoliko sa kanilang reliyon kung hindi tayo sisiraan. Kaya ang primary objective ng mga protestante ay yung siraan tayo para makadami ng kanilang makukuha. Sabi nga ni Jerry Laig dun sa debate sa Cagayan de Oro, kayo, yabang-yabang yung mga Katoliko. Kung makakonvert kayo ng mga SD, nagbilang naman 1, 2, 3. Eh, sa amin naman, kapag kami nakakuha ng mga Katoliko, libo-libo. Sabi ni Jerry Laig. Ito ang sagot dyan. Totoo na konti lang ang ating nahihila mula sa SDA. Alam nyo kung bakit? Yung ating nahihila doon, mga evangelist yun. Mga bihasa sa aral nila. Yun ang ating nahihila. Milagro na pag nahila mo yun. Bakit hindi ka gumawa nun? Panginoon ang gumawa nun. Halimbawa, Jared Almasora. Jared Almasora, dati kalaban ng mga Katoliko yun. Sama niya. Alak ka. Pila mo na. Naman si parang si Rafael naman. May naman si Rafael. Wala akong pera dito. Wait lang muna ha. Puntahan ko muna yung parcel kasi may parcel daw sa Rafael. Wala akong pera ngayon.
Okay, ayan. Balik na tayo. So, ayan. Proceed tayo, ano? Ayun, so, yun ang nangyari. Wala naman silang pakialam sa ating aral, bakit pinapakialaman talaga nila? Diba? So, ano pa yung kanilang kadalasang dahilan? Ba't sa tulong sa purgatorio? Pangatlo nilang dahilan, ang sabi nila, hindi na totoo na ang mga patay daw maghihirap. No? Dahil may nakalagay daw sa Ecclesiastes 9:5 hanggang 6 na ang mga buhay ay alam kung ba't silang mamatay. Ang mga patay ay wala nang nalalaman na kahit ano. Dahil natapos na ang kanilang pag-ibig kasama nila. Ito yan. Totoo na ang tao pag namatay lilibing, wala nang alam yung kanilang katawan, pero yung kaluluwa may alam yun. May alam yung kaluluwa. Naalala niyo yung parable of Lazaro tsaka yung mayaman? Hindi ba? Sila ay kapwa namatay, kapwa ay nilibing, pero pagkatapos ng nangyari sa kanila, nakapagsalita pa. Ano yung nagsasalita? Katawan ba yun? Katawang lupa ba yung nagsasalita na yon? O yung kanilang mga kaluluwa? Sabi ni Kristo, huwag niyong katakutan ang makakapatay ng inyong katawan, hindi ng inyong kaluluwa. Ba't yung nasabi yun? Kasi nag-usap sila doon sa kusina ni Simon Pedro. Kaya, ibig sabihin ba, guro, is may darating ba panahon na mamamatay tayo? Papatayin tayo? Sabi naman ni Kristo, huwag niyong katakutan. Kasi natakot si Santiago Laki. Meron sa dalawang Santiago sa kanilang grupo, si Santiago Laki at si Santiago Luit. Sabi niya kay Santiago Laki, kasi si Juan Bautista kasi, hinuli rin, pinugutan ng ulo. Kaya yun, mamamatay rin ba tayo gaya sa nangyari kay Juan? Sabi ni Kristo, huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan. Hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. So ano yung sinasabi doon na natapos sa loob ng libingan, ng kanyang pag-ibig, kanyang unawa, ang kanyang isipan? Ang tutukoy doon, yung katawang lupa. Pero yung kanyang kaluluwa, buhay yon. So yung kaluluwang yun ang maghihirap pagdating ng panahon. Tandaan nyo buhay ka. Sinugatan mo yung sarili mo, hiniwa mo, di ba, ang sakit-sakit? Kasi nararamdaman ng kaluluwa mo yun eh. Pero kung patay ka, hiwain yung katawan mo, may nararamdaman ba ang katawan mo? Wala. Ang nakakaramdam yung kaluluwa mo. Yung pag sasugatan ka, sobrang sakit. Sabihin, kasama ng katawan mo ang kaluluwa mo. Kung mamatay yan, sugat-sugatan mo yan ng maraming beses. Kahit putulin mo yung kamay na yan, hindi magre-react yung katawan kung wala na doon ang kaluluwa. Naintindihan nyo yun? Hindi na makakaramdam nyo. Wala na doon ng kaluluwa Ibig sabihin, yung kaluluwa ang siyang makakaranas ng paghihirap. Hindi totoo yung mga paratang nila na hindi na totoo na magkakaroon ng paghihirap pagkatapos ng kamatayan. Meron. At ikaapat nila na dahilan is ang paghihiganti at ang pagparusa ay mangyayari lamang pagkatapos ng araw ng paghuhukom. Pero wala pang hatol, wala pang paghuhukom dahil hindi pa nakakabalik si Kristo. Dahil siya ang pinili ng Diyos upang hatulan ng mga buhay at ang mga patay. Kaya ang sabi nila, wala pang paghahatol na may nakapunta ng langit o ng impyerno, lalo nang walang nakapunta sa purgatorio. Yun ang kanilang mga reasoning. Ang sagot natin dyan, kung ayaw niyong maniwala, bahala kayo sa buhay niyo. Bakit? Totoo may nakapunta na ng langit. Meron ba? Meron. Hindi ba si Elias, nakapunta ng langit si Elias? Di ba inakit siya sa langit? May nakapunta na ba ng langit? Yes. Nakapunta ng langit. Ano pa? Doon naman sa Revelation, may mga pinatay. Sabi nila, Panginoon, kailan mo ba gagantihan yung mga taong pumatay sa amin? Nasaan ba nangyari yon? Di ba sa dambana ng Panginoon? Nasaan ang dambana ng Panginoon? Alam nyo na ang tamang sagot doon. Okay. So, yun ang nangyayari doon. So, may talagang nakapunta ng langit. How about the impyerno?
May nakapunta na ba? Sa Biblia, walang binabanggit. Walang binabanggit sa Biblia, pero may pahiwatig si Kristo sa kanyang parabola. Sa kanyang parabola, yun ang napuntahan nung mayaman na hindi man lang tumulong kay Lazaro. Marami siyang pera. Niya tinulungan, hinayaan niya si Lazaro na ganun. Nilalangaw yung sugat. Niya tinulungan. Oh. Siya ay napunta sa isang lugar na sobrang init. Sobrang init, no? Pinahiwatig ni Kristo yun na merong talaga maiimpyerno. Sabi na iba, sa huling araw na mangyayari yan, ang Diyos lang ang nakakaalam. Diyos lang ang nakakaalam doon. Pero ngayon, naapektuhan ba kayo ng aming aral ng purgatorio? Naapektuhan ba kayo? Paano kayo naapektuhan ng aral namin sa purgatorio? Sagutin nyo ngayon. Ito pinakamatindi. Sa Biblia, may sinasabi sa Biblia na, eto, basahin natin na sa unang Pedro ba yun? At basahin na unang Pedro 3:18 tayo magsimula. Sabi ganito, sapagkat si Kristo nga'y pinatay, kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin ng mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Ano daw? Sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya. Ibig sabihin, bago siya na-resurrect, siya ay nagpunta at nangaral sa mga espiritu nakabilanggo. At ito ay ang mga espiritu ng mga hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Nalala ko dati si Warren B. Cyril ng Seventh-day Adventist. Sabi niya, nung panahon daw ni Noe, namatay na yung mga tao doon sa panahon ni Noe, doon daw nagpunta si Kristo at nangaral sa kanila. Hindi daw sa panahon na si Kristo ay namatay. Ano? Yung sabi dyan, pinatay siya. Pinatay siya para sa ating kasalanan. Ang tanong, alin ba nauna? Tinanong ko si Warren no, tsaka yung kasamahan niya si Tatang. Tinanong ko siya, alin ba nauna? Yung pagkalunod ng mga tao sa panahon ni Noe? O yung panahong si Kristo ay pinatay? Alin nauna doon? Hindi na sumasagot si Warren B. Cyril. Ha? Ay, nauna doon. Sabi niya, etong nauna. Nauna yung panahon ni Noe. At nung namatay sila sa baha, doon pumunta ang kaluluwa ni Kristo. Ba't sabi sa Biblia, pinatay muna siya dahil sa ating kasalanan bago siya pumunta doon. Ating ulitin ang basa, ha? O, tingnan nyo, ha? Sapagkat si Kristo nga'y pinatay, alin na nauna? Yung pagkapatay kay Kristo o yung kanilang Noe na sila yung mga tao doon ay nalunod sa baha? Alin na nauna doon? O, sapagkat si Kristo nga'y pinatay, kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan, pinatay alang-alang sa atin ang mga makasalanan para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman. Kailan nangyari na siya pinatay sa laman? Alin ang nauna? Yung pagkalunod ng panahon ni Noe doon sa baha? O yung pagpatay kay Kristo sa laman? Alin ang nauna doon? Si Warren B. Cyril hindi na sumasagot ng tama. Nawala na ang matinong sagot ni Warren B. Cyril tsaka yung kasama niyang Tatang. Nahirapan siya sa tanong na yan. Pinatay si Kristo sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual. Bakit? Kasi siya ay muling binuhay sa espiritu. At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya. Kailan siya nangaral? Matapos siyang buhayin sa espiritu. Doon siya nangaral. Saan siya nangaral? Sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Ang tagal-tagal na nito. Pero napapangaralan ni Kristo. Saang lugar yan? Siya man sumanggubat, hindi makasagot.
Ang sabi ko, ang tawag ng Katoliko sa lugar na yan, purgatorio. Sabi naman ni Amansyo Manggubat, hindi purgatorio yan. Kung hindi yan purgatorio, anong tawag nyo dyan? Ay wala, basta bilangguan. Eto matindi. Merong born again na nagsasabi na itong bilangguan ng mga espiritong ito yung mga katawan ng taong namatay na. Matindi. Matindi siya. Ito daw yung katawan ng mga taong namatay na. Sino yun? Si Aguila yata yun eh. Yung MJ Aguila. Yung born again. Sobrang galit siya sa akin. Dahil doon, sinata niya ako, nasasapakin niya ako pag nakita niya ako. MJ Aguila yata yun eh. MJ Aguila yung pahaba-haba yung buhok, yung kanyang profile para siyang bakla. Sa haba ng kanyang buhok. Yun, sabi niya, magtatanong lang ako sa iyo, bro. Ano nga naman eh. Problema doon, di ba? Kamakalala, ako na may open-minded. Nag-usap kaming dalawa. Napost ko na yata yun eh. Nag-usap kaming dalawa. Eh kaso, na ano siya, nakikipagtalakayan. Sabi ko sa kanya, magtatanong ka, ba't nakikipagtalakayan ka? Kasi ganito yan, bro. Malabo, hindi ko maintindihan eh. Naiintindihan naman, ayaw mo talaga unawain eh. O si Kristo, siya'y pinatay sa laman, tama? Siya o. Binuhay sa Espiritu. O, nung siya Espiritu, siya ba'y nangaral o hindi? Siya, nangaral nga siya, bro. O nangaral siya, saan siya nangaral? Sa bilangguan ng mga Espiritu. O, yang bilangguan ng Espiritu na yan, anong tawag nyo dyan? Yang bilangguan ng Espiritu na yan, yung mga katawan ng mga namatay na. Ha? Ano? Yang bilangguan ng mga Espiritu na yan, yan yung mga katawan ng mga taong namatay na. What the? What the? Ano ba nagsasabi mo? Kaninong katawan sila nagtipon? Kasi siya'y nangaral sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo. Kanino katawan sila nagtipon para doon sila puntaan ni Kristo at pangaralan? Ay, basta katawan ng taong namatay na. Sa Biblia, mayroong bilangguan ng mga espiritu. At ang mga nakabilanggo dyan, yung mga espiritu nung panahon paninuwi na matitigas ang ulo. Ang tawag natin dyan, purgatorio. Bakit? Yung kanilang kasalanan, hindi naman nila intentional yon. Hindi sila naniniwala. Ang malaking kasalanan dyan, nung alam mo na meron talagang Diyos, ayaw pa rin maniwala. Eto, may kausap akong atheist dati. Sabi ako sa kanya, naniniwala ka ba sa Diyos? Sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos. Talaga? Hindi ako naniniwala sa Diyos. Kumuha ako ng tinidor. Diyos ba ito? Wag kayo ano, kasi nga ako ito, suklay. Wala akong tinidor dito. Pero nung nag-usap yung dalawang, ako tinidor. Sabi sa kanya, Diyos ba ito? Sabi niya, hindi. Okay, thank you. Ha? Bakit? Kaya mo sinabing hindi, kasi alam mong hindi yan ng Diyos. Diyos ba ito? Sabi niya, hindi nga. Oh, thank you. Bakit ba? Kasi may iniisip ka na ayaw mong banggitin. Kaya mo nasabing hindi yan Diyos. Ano ang point ko doon? May kilala siyang Diyos sa isip niya. At dahil atheist siya, pilit niyang dinidinay ang pagka-Diyos na yon. Dahil atheist siya, paano mo matitrace up yung ganyang mga uri ng mga tao? Ganito yan, oh. Yung kaso ko atheist. Sabi ng science, naniniwala ka science, di ba? Sabi naman niya, naniniwala ko science. Eto sabi ng science. Ang baby, why babies learn to speak? How babies learn to speak? Babies learn to speak by imitating the words they hear. Saan ko ba nalagay yun? Tinang ko lang nga. Double check ko lang nga. Ayun yata kong kopya nun eh. Wait lang. Double check ko lang sa mga files ko rito. Let's try to see science. Science. Ano ba ako sa? Science facts. Ito. Yan. How babies learn to speak. Tingnan nyo ha.
So, mga gusto makakita, nasa, ano ko lang, nasa YouTube live ko lang, ano? So, mga gusto makakita. Ang aking binabasa, ito. Alam nyo, ha? Ito sabi ng science, walang atheist na kukontra dito eh. Walang atheist kukontra dito. Sabi ganito, babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. So the more you talk to your baby, the faster they will acquire speech and language skills. Many adults use a special tone of voice when talking baby talk. A high-pitched voice with exaggerated expression. Ano daw? Babies learn to speak by imitating the sounds they hear around them. Ano mangyayari sa bata na ipinanganak na walang naririnig? Ipinanganak na walang naririnig. Matututo ba yung magsalita? Ang sagot ay hindi. Bakit? Kasi wala siyang mai-imitate. Wala siyang nai-imitate na sounds. Wala siyang naririnig eh. How about baby? Ipinanganak, hindi naman bingi. Hindi naman bingi. Nilalagay mo sa kwarto, misa mo lang siya, hindi mo siya kinakausap. Papasok ka lang doon, padidiin siya. Tapos lapas ka naman ulit. O gano'n, gano'n ka lang. O pagtulog niya, baba mo. Hindi mo siya kausapin hanggang sa paglaki niya. Tanong, matututo ba yung magsalita? Ang sagot ay hindi rin. Kahit hindi siya bingi, kung nasa loob na siya ng kwarto, wala siya naririnig doon, pinapasok mo lang, pakainin, painumin, hindi mo naman kinakausap, wala siyang matutunang salita. Ganun yun. Kung ganun, alam natin may tao sa mundo. Alam natin na kapagsalita tayo. Saan tayo natuto? Sa ating mga magulang na tayo kinakausap nung tayo'y bata pa. Tayo kinakausap ng ating mga magulang, natuto tayong magsalita. Ngayon, yung magulang naman natin, saan siya natuto magsalita? Ay sa ating mga lolo't lola. Paatras. Sa pinakaunang tao tayo kay Adan. Sabi ng mga, di kami niniwala kay Adan, sabi ng mga atheist. O sige, huwag kayo maniwala kay Adan, bahala kayo sa buhay nyo. Pero alam nyo na may tao sa mundo. Therefore, dahil may tao, may unang tao. Di ba? O sige. Tapos, saan siya natutong magsalita? Sagot. Saan siya natutong magsalita? Alam niya, hindi ko alam. Ikaw na may sabi na natuto kang magsalita dahil may kumausap sa iyong magulang mo. Yung magulang mo natutong magsalita dahil may kumausap sa kanilang lolo't lola mo. The same din yun. Paano natutong magsalita ang tao, ang unang tao, kung walang Diyos na kumakausap sa kanya? Sagutin nyo yan, no? Mga atheist. Paano natutong magsalita ang unang tao kung walang Diyos na kumakausap sa kanya? Kaya siya natutong magsalita kasi nai-imitate niya sa kausap niya. At yon ang Diyos ng mga Kristiyano. Oh. Yun ang Diyos ng mga Kristiyano, ng Judaism. Hindi ko alam, hindi yun ang Diyos ng Muslim. Iba kasi ang kanilang Diyos eh. Yung ating Diyos, may anak na si Jesucristo. Yung kanilang Diyos, walang anak yun. Ngayon, yung Diyos na yun ang kumakausap sa unang tao, kaya unang tao natutong magsalita. Eh kung walang Diyos, paano siya natutong magsalita? Paano? Imposible naman. Tingnan mo yung Mayna. Ilagay mo sa loob ng kwarto. Parigyan mo ng video recorder nakalagay doon. Pangit ka. Ano malaman yung salita? Hindi pangit ka. Paano ba malalaman yun? Ito ang pinakamatibay na argumentos purgatorio na hindi nila talaga kayang iwasan.
Sa Biblia, si Kristo ay nangaral sa bilangguan ng mga espiritu at ang nakabilanggo doon ay yung mga espiritu matitigas ang ulo nung panahon pa ni Noe. Ang tanong, kung hindi purgatorio ang tawag nila doon, ano? Sa Katoliko kasi ang tawag natin itong purgatorio. Kaya kung sabihin ng mga Protestante na walang purgatorio, patunayan nyo na walang bilangguan ng mga espiritu. Kung talagang walang purgatorio, patunayan nyo na walang bilangguan ng mga espiritu. Bakit? Yung bilangguan ng mga espiritu yon ang tinatawag natin purgatorio. Yan sa mga kukontrol ng Protestante dyan. Kung walang purgatorio, ano ang tawag nyo sa bilangguan ng mga espiritu? Alam nyo ang totoo dyan? Ang totoo dyan, kinokontra ng mga Protestante yung salitang purgatorio dahil ang reason nila walang mababasa sa Biblia. Kung walang mababasa sa Biblia, di patunayan mo sa akin na wala rin yung bilangguan ng mga espiritu. Kasi kung nandyan yung bilangguan ng mga espiritu, therefore, meron ngang purgatorio dahil yun ang pinangalan ng purgatorio. Diba? Sabi ni Efren, pala niya sa Diyos na tututong magsalita sina Adan at Eva, bro. Kasi malapit pa sa tao ang Diyos noon. Lalo nung di pa magkakasala ang tao. Ang tao, bro. Yun. So, ibig sabihin, tama ako, di ba? Sabi ni Ian Montejo, Brad Calix, 35 years na pastor, karon Katoliko na. Wow! Gusto ko ito. Yan. So, yan ang aking point. Kung kukontrahin nila ang purgatorio, kontrahin nila ang bilangguan ng mga espiritong binabasa natin. Dahil kahit tanggapin man nila o hindi, yung bilangguan ng mga espiritong yun ang pinangalanan nating purgatorio. Ha? Halimbawa ganito. Si Adan binigyan ng mga hayop ng Panginoon. At siya ang nagbigay ng pangalan sa mga hayop. Ang tanong, doon sa hayop na binigay kay Adan at Eva, na merong yung maliliit ba? Yung maliliit, yung umaakyat sa mga puno, tapos biglang tatalo nakabukas yung kanyang pakpak. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Di ba may ganong hayop? Ang tawag natin ngayon dyan is flying squirrel. Di ba? May hayop na ganong umaakyat, tatalon bigla, pagtalon nakabukas yung kanyang kamay pa. Tapos binuklat niya yung kanyang balat, parang nagsisilbi yung pakpak niya. Ang tawag doon, flying squirrel. Anong? Mababasa ba ang salitang flying squirrel sa Biblia? Mababasa ba sa Biblia ang salitang flying squirrel? Diba hindi? Ibig sabihin ba, walang hayop na flying squirrel? Walang hayop na... Ito pa, meron pa, ha? May ibon, sobrang liit. Isa yun sa mga hayop nung panahon ni Adan at ni Eva, na binigyan niya ng pangalan. Pero walang nakalagay sa Biblia kung anong binigay niya pangalan doon. Walang nakalagay sa Biblia. Sa ating panahon, ang tawag natin doon is hummingbird. Hummingbird. Ibig sabihin ba? Pero wala sa Biblia ang salitang hummingbird is walang hummingbird. Mali yun. Mali yun. Ang reason nila, hindi kami naniniwala kasi walang mababasa. Pag binigyan mo lang mababasa, maniniwala na ba? Hindi rin eh. Hindi rin maniniwala. Para ba yung si MJ Aguila na nakausap ko?
Maniniwala lang daw siya pag may nabasa sa Biblia. Binasa ko. Hindi pa rin naniwala. Kinontra pa nga ang Biblia eh. Kinontra pa. Mayroon bang mababasa sa Biblia na purgatorio? Meron ba? At basahin natin. Salitang purgatorio. Eto. Tayo sa Bible. Tayo sa Bible. Bible. Tayo sa Spanish Bible. Spanish. La Sagrada Biblia. Eto. Ito ay sa Sagrada Biblia, no? Sagrada Biblia. Epistola 1 de San Pablo a los Corintios. Sa Kapitulo 3, ito sinasabi dito. Premio y purgatorio. No. Premio y purgatorio. Ano pa dito? Ano? Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3, ito. Premio y purgatorio. Meron pa dito. Isang salin ng Biblia na ginamit ito ni... saan ba yun? Nawala. Oh, tanong. Dahil may nabasa ang purgatorio, maniniwala ba protestante? Alam nyo, kahit iharap mo pa sa kanila yan. Yung nakasulat. Meron ba isa? Yung sa Sagrada Biblia, yung yung a los tales, pedico, mucho tiempo, por boca de Noé, las espíritus de las almas, y por cárcel, el purgatorio. Kahit na ibigay pa sa kanila yun, hindi lang maniniwala dyan. Walang silbi sa mga protestante kung mabasa man o hindi. Kahit mabasa, ayaw pa rin nilang tanggapin. Kahit mabasa, ayaw pa rin nilang tanggapin. Dati nung ako SDA pa, hanggat wala ka mababasa na ang baboy ay nilinis, hindi ako maniniwala. Ngayon dumating na ang panahon na lumabas ang The Voice Bible, kung saan mababasa na ang baboy ay nilinis na ng Panginoon, kaya pwede nang kainin. Naniwala bang mga Sabadista? Sagot, hindi. Dati, yung kagabi, na episode kagabi sa Punto por Punto kagabi, yung kay Brother Dance, yung kausap ni RJ Seno na INC, sabi niya, magkakatoliko ako pag nabasa mo sa Biblia na si Kristo mismo ang nagsabi na siya ay Diyos. Magkakatoliko ako, sabi niya. Alam niyo ba ba't malakas ang loob nilang ganun? Kasi alam nila sa Biblia, ang mga apostol lang ang nagsabi na Diyos si Jesus. Ngayon, ayaw nilang paniwalaan ng mga apostol hanggat hindi si Jesus mismo ang sasabi na siya ay Diyos. Sa madaling salita, ginagawa niya sinungaling si Tomas, si Juan, si Pablo, ginagawa niya sinungaling, pati si Pedro ginagawa niya sinungaling eh. Sinabi ba ni Apostol Juan na si Jesus ay Diyos? Sinabi niya. Basahin natin. Ito. Sinabi ba ni San Juan, ni Apostol Juan na si Jesus ay Diyos? Yes, sinabi niya. Mababasa natin yan dito sa John chapter 1 verse 1 at 3 ng The Living Bible. Ang sabi ganito, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. Tagalogin natin. Bago pa nilikha ang lahat ng bagay na nag-i-exist, andyan na si Kristo kasama ng Diyos. Siya ay laging buhay at siya mismo ay Diyos. Inaamin ba ni Apostol Juan na siya ay na Diyos si Jesus? Inaamin. How about si Tomas? Ano sabi ni Tomas? Sa John chapter 20 verse 28, anong sabi ni Tomas? Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Naniwala si Tomas. Ngayon, si Apostol Pablo, naniniwala ba na si Jesus ay Diyos? Yes, naniniwala. Yan ay nasa Filipos 2:6. Sabi ganito, Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. Ano daw? Christ was truly God. Oh,
Si Apostol Pedro, inaamin ba na si Jesus ay Diyos? Inaamin din. Unang Pedro 1:1. Mula kay Pedro, isang apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang ng Diyos na ipamayan, sa mga lalawigan ng Ponto, Galacia, Cappadocia, at Bithynia. Ito yata yun sa sa 2 Pedro 1:1. Ito pala. 2 Pedro 1:1 pala yun. Mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalataya mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Naniniwala si Juan, naniniwala si Pablo, naniniwala si Pedro. How about si Tito? Naniniwala ba si Tito? Yes. Apostol Pablo pala. Kay Tito, anong sabi niya kay Tito? Tito 2:13, habang hinihintay natin ang pinagpalang araw ng ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Tinatanggap yan ng mga INC ni Manalo member? Ang sagot ay hindi. Hindi, hindi, hindi. Bakit? Ang hinahanap nila, yung mismong sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Sa madaling salita, ginagawa nilang sinungaling ang mga apostol. Yan ang kanilang gusto marinig. Yung talagang sinabi ni Jesus na siya ay Diyos. Ang tanong, pag may nabasa ba, magkakatoliko ba siya? Ang sabi niya, oo. Binasa ngayon yun ni R.J. Seno. Ano ang binasa ni R.J. Seno? Yung nakasulat doon sa Aramaic New Testament in plain English. Meron ba akong kopya nun? Eto, tingnan nyo Aramaic New Testament in plain English. Etong sabi sa John chapter 13 verse 19. Tingnan niyo. Yan. Now I am telling you before, sa verse 19 tayo, sa verse 19 tayo simula. Now I am telling you before it happens, that when it has occurred, you shall believe that I am the living God. Ngayong nabasa na yan ni R.J. Seno, ang tanong, yung INC ba nagkatoliko na? Nagkatoliko na ba? Sabi niya, pag may nabasa sa Biblia na inamin ni Jesus na siya ay Diyos, magkakatoliko siya. Nabasa ni R.J. Seno, nagkatoliko na ba? Nagkatoliko na ba? Ha? Ang sagot, hindi. Bakit? Sinungaling yun eh. Sa madaling salita, kahit mabasa pa letra por letra, ayaw pa rin tanggapin. So ano pa ang useful ng mensahe mo sa kanila kung sila mismo ayaw tumanggap kahit na mabasa letra por letra. So kahit mabasa pa letra por letra ang salitang purgatorio, hindi maniniwala ang mga yan. Hindi maniniwala ang mga yan. Huwag kayong umasa na maniniwala sila. Pero sa mga naniniwala, ano nangyayari? Nagkakatoliko na. Matigas ang ulo, ayaw magkatoliko. Kaya kahit nabasa pa letra por letra, ayaw niyang maniwala. Yun. So that's the point. That's the point. Para bang si Bulawan nung oras, sabi niya, saan mababasa? Sa loob ng Greek Bible, sa loob ng sinulat ni Apostol Pablo, na kanyang minention ng salitang Biblia. Pag nabasa mo, panalo ka na. Pag hindi mo nabasa, panalo ako. Nabasa ko. Anong sinabi niya? Asan dyan yung pangalang Pablo? Asan dyan ang pangalang Pablo? Ba Pablo hinahanap mo? Kala ko Biblia ang hinahanap mo. Sabi ni Pablo, entro wadi para carpuer comenos perikaita Biblia. Binanggit niya salitang Biblia sa loob ng Greek Bible, sa loob ng kanyang sinulat. Minention niya salitang Biblia, letra por letra. Ngayon nabasa ko na, edi talo ka. Sabi niya, asan yung pangalan Pablo? Yeah, useless.
Huwag kayong sumakay sa kanilang mindset na kailangan lahat ng katotohanan basahin letra por letra. Huwag kayong sumakay dyan. Dahil kahit mabasa nyo pa letra por letra, hindi maniniwala ang mga yan. Useless. Useless. Patunayan nyo na lang. Sa Biblia, may bilangguan ng mga espiritu. Anong tawag nyo dyan? O sila pa sagutin mo. Anong tawag nyo? Sabi niya, purgatorio ba yan? Sabi mo, yan ang aming pinangalan ng purgatorio. Yang bilangguan ng mga espiritu, yan ang aming pinangalan ng purgatorio. Eh kung tutol ka, anong tawag nyo sa lugar na yan? Sila pa sagutin nyo. Dahil yan ang pinangalanan kong purgatorio, at kung mali ang purgatorio, mali din yan. Huwag mo sabihin sa akin, ang pangalan nga mali, yung pinangalan hindi mali. Halimbawa, itong bagay na ito ay tinatawag kong remote control ng TV ko. Itong bagay na ito ay tinatawag kong remote control. Sabihin niya, nasa Biblia ba ang salitang remote control? Wala sa Biblia. Eh di totoo may remote control. Kung hindi totoo ang remote control, anong tawag mo dito? Kanya, bumali ko sa'yo. Hindi nagigiba ang stand mo. Hanggat nasa Biblia ang bilangguan ng mga espiritu, hindi nagigiba ang stand natin na yung lugar na yan ay ang pinangalanan natin purgatorio. Sabi nila, lugar? Lugar? Oh, saan ang address niyan? Pag sinabi bang lugar, dapat may address. Oh, may address. Oh, tanong, yung Mars ba ay isang bahagi ng lugar sa next planet? Sabi niya, oh, anong address nun? Hindi makasagot yun. So, yan po ha, ang ating tampok sa araw na ito. Magpas ako ng 32 minutos. So, sa lahat ng mga nakantabay sa aking live, nag-enjoy ba kayo? Tama talaga sabi ng mga pari na buhay. Tapa, pero patay na kaluluwa mo dahil sa maling paniniwala. Swerte talaga ang mga Katoliko. Sabi ni Simple Life. Sabi naman ni Efren pala niya, ayan na, binasa mo na bro. Sa unang Pedro 19, sa bro, letra por letra, dire. Letra por letra, dire. Sa La Sagrada Biblia, may letra por letra na purgatorio. Oh, a los tales, pedico mucho tiempo, por boca de Noé. Ano yung kalugtong nun? Las espiritus, las almas, por cárcel, el purgatorio. Hindi ko memorya yung linyang yun eh. Hindi ko memorya yung linyang yun. Kasi meron ako dating kopya noon, nagpa-xerox ako ng kopya na yon. Ang nangyari, si Danny Cogtas, nang hiram ng mga references ko, pina-xerox niya, pati ba naman yun, dinala, at hindi pinalitan. So, wala sa mga files ko ngayon. Kaya nga pa, may nag-request sa akin, bro, pwede ba ako pa-xerox ng mga referensya mo? Dadalawang isip na ako. Kung pwede lang, picturean mo na lang. Kasi pag pinasa mo kasi, baka mawalan. Maliban na lang kung ang Xerox mas nasa loob ng aking office o ng studio, okay lang yun, mag-Xerox kayo para masigurong walang mawawala sa mga files ko. Kasi pag may nawala, nako. Wala na akong kopya nun. Kasi nawala na. Yun. Tunay na maawain si Lord Jesus dahil inilaan niya ang purgatorio sa mga taong umaasa ng kanyang awa. Maaari po, umaari lang mga kapuntos, is pagsikapan nating makamit ang plenary indulgence. Huwag nating hayaan na tayo magpunta sa purgatorio. Alam niyo kung bakit? Kasi much better na ang ating targetin yung langit. Tandaan niyo ha? Ang ating dapat targetin yung langit. Dun sa akin na parang pelikula The Chosen, si Zebedeo. Ibibitan na niya yung kanyang bangka, yung kanyang yung kanyang hanap buhay na pangingisda, yung talikuran na niya. Sabi naman nung kasausap niya, ano? Yung bangka, bibenta mo? Oo. Anong gawin mo sa pera? Kailangan ng ministry ng pera eh. Benta ko yung bangka ko. Eh, ikaw, anong trabaho mo?
Ang kailangan ko trabahuin, yung sa langit. Hindi dito. Yung sa langit kailangan ko trabahuin. Mga kapuntos, ang point sa video doon is targetin natin na makapunta ng langit. Handaan nyo yan, ha? Targetin natin na makapunta ng langit. Dahil kung sakaling bumulilyaso tayo sa ating target, malamang tayo'y malaglag sa purgatorio. Huwag nyong hayaan na purgatorio lang tayo. Baka mabulilyaso, diretso impyerno. Diba? Much better. Pangarapin natin. Sabi ni Kristo, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kung nasaan ang inyong kayamanan, nandoon ang inyong puso. Tama ang sinasabi ni Kristo yun. Kung nasaan ang kayamanan mo, nandoon ang iyong puso. Kaya much better na ating pangarapin na makapunta ng langit. Hindi ko alam kung ako lang bang may pangarap nito. Dati nagpost ako sa Facebook ko, pangarap ko makayakap ang Panginoong Jesucristo. Yun ang pangarap ko na hindi pwedeng baliin ni numan. Yun ang natatangi kong pangarap. Dumating yung araw, makayakap ko ang Panginoong Jesucristo. Pangarap ko yun. Yun ang natatangi kong pangarap sa buong buhay ko. Dumating ang Panginoon, makasama niya ako, mayakap ko siya. Mayakap ko siya, katawan sa katawan. Talaga nahahawakan ko talaga siya. Yun, napapaluhan na naman ako. Okay. Hu. Talaga. Yun ang natatangi kong pangarap. Kaso may mga panahon nagkakamali tayo, nabubulilyaso ako, pero kailangan ko pa rin mag-stick on doon. Madapa ako, stick on ba ako doon? Kaya nga minsan, nadarasal ako minsan, sabihin ko sa kanya, nagkakasala ako, Lord, huwag mo kong bibitawan, Lord. Kahit anong mangyari, Lord, huwag mo kong bibitawan, hindi ako bibitaw sa'yo. Hindi ako bibitaw sa'yo. Magkasala man ako, Lord, hindi ako bibitaw sa'yo. Huwag mo akong bitawan. Hindi ako bibitaw sa Panginoon. Kahit na anong paninira ang gawin ng mga protestanteng yan sa akin, o kahit na anong gawin nila, mananatili akong targetin ang Panginoong Jesucristo. Yun. Yun ang ano ko. Baka sakaling bumililyaso, mapurgatorio, okay lang yun. At the end naman, makakasama ko Panginoon. Pero hindi ko pa pangarapin na targetin ng purgatorio. Baka bumilyaso ka, impyerno bagsak mo. Mahirap yun. Diba? Let's celebrate the 28th Super on a live stream. Wow! Virginia Binaraw. Oh. Thank you. I suggest sa lahat na manonood sa akin ngayon, sa Facebook, sa YouTube, I suggest pangarapin ninyo na makasama ang Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo sinabi ni Kristo, ang nagmamataas ay aking ibababa. Ang nagpapakababa ay aking itataas. Remember? Ang nagmamataas ay kanyang ibababa. Ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Kahit man tayo'y pagalitan. Minsan nga sinabihan ko si Jared Almasora O Jared, maging tapat ka sa pangangaral mo. Kung dumating ang panahon na mayroong isang paring Katoliko na hindi nagugustuhan ng ginagawa mo at sabihin niyang tumigil ka, Bro Jared, tumigil ka kung under ka sa teritoryo niya. Okay, halimbawa, ako ay member ng Diocese of Tagbilaran. Sinabi nung bishop doon sa Diocese of Talibon na tumigil ako. Hindi pwede. Kasi dito ako under hindi mo ko pwedeng sabihan na ako tumigil. Ang ginagawa ko, mission to ng Panginoon. Yung sabihin ng aming bishop to, Jando, tumigil ka Jando. Titigil ako. Para ba kami na Padre Darwin dati ba?
sinabihan kami ni Bishop na itigil namin ang pagtalakay at pagbangga kay Eli Soriano. Mabigat yun. Pero tumigil kami ni Father Darwin. Ang wisdom naming nakita doon, pag tinigil namin, di nila matitekto ng aming channel. Kasi tumigil kami sa paggamit ng mga video niya. Ano ngayon ginagawa ko ngayon? Ginagamit ko na lang siya pero pa-slight lang. Pa-slight na lang. Hindi gaya nung dati talaga buong video na ipi-play ko. Sulta. Copyright strike. Copyright strike. Ako nga naligaw minsan nung naalay ako ng reyna ng nung naalay ako ng reyna ng Muslim na albularyo. Doon ako gulat, nakita ko si Jesus Christ na nakabitay sa cross at umiiyak sa harapan ko. Doon ko napatunayan na laki sala ko. Ako, wag mag-ingat yun sa mga ganyan mga vision, ano? Basta. Yan na nga. At ipapaalala ko na yung ating mixer muli ko nang naikabit. Naikabit sa kaya yung aking microphone nag-iiba rin ang boses ko dito kaya ng mga nakarang araw na masyadong malinaw. Ngayon, ang aking boses sa microphone is para pang naiipit, para bang ganun. Yun ay dahil sa ibinalik ko na yung dating mixer kung saan maaari na kayong tumawag sa akin, sa aking cellphone number pag meron kayong tanong na may kinalaman sa aking ipinapangaral. O sa punto por punto during night. During night sa punto por punto, pwede kayong magtanong via Zoom meeting, Zoom app, or WhatsApp, or Messenger po kung friend kita sa Facebook, or direct sa cellphone number ko. Naibalik ko na ang dating mixer kaya pangit yung boses ko ngayon, pero ito naman ang tanging paraan para maikunik ko yung audio nyo sa computer. Ito lang ang tanging paraan para maikunik ko yung audio nyo sa computer. Pag tumawag kayo sa number ko, maririnig sa live ang boses ninyo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghang kamog nakatunan. Daghang salamat.